May bago na naman pong pagbalentong si former President Rodrigo Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, siyempre gusto ko lang po munang magpasalamat sa mga nagpadala po ng suporta kay Evian Bell at kay Sally Garcia. Paulit-ulit pong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. At shout out po tayo kay Rihanna Granadosin ng Tel Aviv, Israel, kay Leah Kaptan ng Israel, kay Abraham Makaraeg ng Pangasinan, kay Antonio Orpilla, kay Jupiter Laeno ng Badok, Ilocos Norte, kay Lerma de Vera ng Italy, kay Yabas Vlog ng Kingdom of Saudi Arabia, at kay Gilbert Pablo na taga Ilocos Norte pero siya po ngayon ay nasa KSA. Maraming salamat po sa inyong lahat. Natutuwa po ako dahil itong pinapakita niyong pagsuporta sa akin ay actually hindi po para sa akin, kundi para sa pagsuporta natin sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, isa po munang magandang balita ang ating pinakamamahal na President Bongbong Marcos kasama po sa Time 100 Most Influential People. Sabi po dito sa balita, President Bongbong Marcos has earned a spot on Time Magazine's 2024 list of the 100 most influential leaders. His tenure has been marked by notable achievements, including the resurgence of technocrats in government, the stabilization of the post-pandemic economy, and the elevation of the Philippines standing on the global stage. Also, Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation's alliance with the U.S. in the face of rising tensions in our region and the world. So congratulations po sa ating mahal na presidente. We are so very much proud of you. Okay, ito po kapapasok lang na balita. Dahil ito pong balitang ito, napanood ko kanina sa 24 oras, so ginugel ko po siya. Balita po ng News 5. After recently hurling insults, Duterte now clarifies, I am not anti-Marcos. Ay nako, ilang beses na pong bumalentong itong si former President Rodrigo Duterte. So ano ba ang paniniwalaan natin sa kanya? Or kailangan pa ba natin siyang paniwalaan? Consistent po si Rodrigo Duterte bilang inconsistent sa kanyang mga sinasabi. Galit siya unang araw, the next day hindi siya galit, and then galit ulit siya, tapos hindi siya galit, tapos galit ulit siya, tapos hindi siya galit. Magmumura siya, tapos hindi daw niya minura, tapos magmumura siya, tapos hindi daw totoo yun, tapos magmumura siya, tapos ngayon, I am not anti-Marcos. Ano po ba talaga ang totoo? Kung minsan tuloy, nag-iisip po ako at naaawa at the same time. Ano po ang nangyayari kay former President Rodrigo Duterte? Ito po ba ay dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya na kung ano-ano ang isinusulsul sa kanya para siya ay magalit at magmura at magbitaw ng kung ano-anong masasakit na salita, pero hindi kaya deep inside him ay hindi siya anti-Marcos? At kapag siya ay nahimasasan na ibiglang magbabago at biglang babait na naman. Tuloy ko po itong balita. Former President Rodrigo Duterte on Friday clarified his political stance, stating that he is not opposed to President Bongbong Marcos Jr. despite previous criticisms and controversies involving the two leaders. In a speech delivered in Barangay Pandaytan in Davao City, Duterte revealed that he did not support Marcos in the 2022 elections despite being the running mate of his daughter, Vice President Sara Duterte Carpio. Hindi ako oposisyon. Hindi rin ako kontra kay Marcos. Pero hindi lang ako sumuporta sa kanya noong eleksyon kasi dumaan ako sa pagka-presidente. Tapos marami akong kaibigan na mga kandidato pagka-presidente. So para walang masaktan, hindi ako sumuporta.
Hindi ko gusto niyan, said Duterte. So ito ba dapat nating paniwalaan? Alam na alam po natin na talagang hindi niya sinuportahan si Bongbong Marcos. In fact, siya pa nga ang pasimuno sa pagpapakalat ng mga fake news tulad ng meron daw presidentiable na nagko-cocaine na hanggang ngayon, yun ang binabato ng mga vloggers na mga walang ibang maisip na ibato kay President Bongbong Marcos kaya paulit-ulit na lang yung pagiging drug addict daw ni President Bongbong Marcos. Kasama na dyan yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ito alam natin na alam nila kung bakit hindi maibaba pa ang presyo ng bigas dahil po sa problema ng pandaigdigan. Hindi lang po sa Pilipinas mataas ang presyo ng bigas. Pero siyempre, kahit na alam nila ang totoong dahilan, ipagpipilitan po nila talaga yan. Wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga sila. So itong sinasabi ni Duterte na kaya hindi niya sinuportahan dahil marami siyang kaibigan na kandidato, ngayon lang ako nakakita ng isang presidente na walang inindorsong kandidato. Well, actually, meron pala si Bongo. Kung hindi nag-withdraw si Bongo, hindi ba dapat siya ang kanyang susuportahan at i-endorso? So kung talagang marami siyang kaibigan na tatakbong presidente, bakit i-endorso sana niya si Bongo? And in fact, hindi ba dapat una si Bato de la Rosa? Please correct me if I'm wrong. Nung hindi natuloy si Bato de la Rosa, naging si Bongo. Yan ba ang sasabihin na walang susuportahan dahil marami siyang mga kaibigan na kandidato din? Ikaw ang pabago-bago ng mga statement mo. So paano pa kami maniniwala sa'yo? Mabuti na lang at talagang hindi ka sumuporta kay Bongbong Marcos. Although pinagpipilitan ng mga taong nasa paligid mo na kung wala ang mga Duterte at kung hindi nag-giveaway si Sara Duterte, ay hindi mananalo si Bongbong Marcos. Napakalinaw naman po. Talaga pong hindi tatakbo si Sara Duterte. Na ngayon ay marami na ang nagsasabi na kaya hindi siya tumakbong presidente dahil alam daw ni Sara Duterte na hindi niya kayang magpresidente. Well, yan po malalaman natin sa 2028 kung tatakbo siya o hindi. Kasi kung tatakbo rin lang pala siya sa 2028, bakit hindi pa siya tumakbo noong 2022? Tapos sasabihin ng mga DDS, kundi dahil sa mga Duterte, hindi mananalo si Bongbong Marcos? With or without Sara Duterte, mananalo po si Bongbong Marcos dahil siya po ay itinadhana na. Sasabihin ng iba, hindi nga siya nanalo bilang Vice President. Pagpalagay na natin, dinaya man o hindi, noong 2016, si President Bongbong Marcos, meron po tayong kasabihan, harangin man ng sibat. Kung ikaw talaga ay itinakda, hindi mo siya pwedeng takasan. President Bongbong Marcos was not meant to be the Vice President because he was destined for a higher position. And that is being the President of the Philippines. So wag na po tayong magpaikot-ikot. Wag na po natin putuin ang taong bayan sa sinasabi nito ni Rodrigo Duterte. Kaya niya hindi inendorso nung eleksyon ay dahil marami siyang kaibigan na kandidato. Tapos sasabihin pa niya ngayon, hindi ako oposisyon, hindi ako kontra kay Marcos. Matapos mong mura-murahin si Marcos, maliitin ang kanyang pagiging second year college, bigla kang babalentong na naman ngayon. Okay, granted. Hindi mo siya talaga i-endorso dahil marami kang kaibigan na kandidato. Kailangan bang siraan si Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya? Alam niyo, iniisip ko, lahat ng ito ay planado. Mula sa panahon ng kampanya na hindi inendorso ni Duterte si Bongbong Marcos, hanggang sa mind conditioning na meron tayong isang presidentiable na nagko-cocaine, na si Bongbong Marcos ay isang weak leader. Pansinin nyo, mula noon hanggang ngayon, paulit-ulit yan. Yan at yan din lang ang kanilang ibinabalik. Na si Marcos ay bangag, na si Marcos ay drug addict, na si Marcos ay weak leader. Ano kayo ngayon? Magdadalawang taon pa lang si President Bongbong Marcos at napapatunayan na kagad na itong sinasabi niyong weak leader at undergraduate ay mas matalino at stronger than you are. Hindi matanggap ng mga aliporis ni Duterte yan .
Kaya kung ano-anong mind conditioning, kung ano-anong mga kasinungalingan at fake news ang pilit nilang inuukil-kil sa isipan ng taong bayan. Pero sa tingin nyo, nagtagumpay sila. Lalo lang pong lumalakas ang suporta sa ating presidente. Tanggapin man nila yan o hindi. Tuloy ko po yung balita. Last week, Duterte hurled insults at Marcos, saying the president's actions have exacerbated tensions between the Philippines and China. Duterte also questioned Marcos's ability to lead, urging him to just be happy that he was voted into power despite his family's history. Ibabalik at ibabalik niyo yung family history ng mga Marcos. Pero alam na po ng buong mundo na halos lahat ng kaso ng mga Marcoses, kung may mga natitira man, lahat po yun ay acquitted po sila. Pero siyempre, ipagdidiinan nyo pa rin yung mga kaso nila. Hindi nyo sasabihin na most of the cases are already acquitted. At ito nga, matapos mong questionin ang abilidad ni Marcos to lead, bakit niya bumaliktad na naman ngayon? Dahil kitang-kita po natin na kahit na anong sabihin nito mga anti-Marcos na to, na wala daw kakayahan si Ferdinand Marcos to lead the country. Ay nako, hindi nyo na po mauuto, hindi nyo na mabobola ang taong bayan. Well, ang majority ng taong bayan. Well, dahil may mga naniniwala pa rin sa inyo, hindi po natin maaalis yan. Kahit nakitang-kita na paulit-ulit na nagsisinungaling itong si Rodrigo Duterte, dahil ano po ba maitatawag doon? Kung ikaw ay pabago-bago ng statement, paiba-iba ka ng iyong mga sinasabi, hindi ba sinungaling ang ganong klaseng tao? Hindi mo na tuloy mafathom kung alin ba talaga ang totoo. Yung mga sinabi niya nung galit siya, o yung mga sinabi niya nung siya ay kalmado at hindi stressed. Ito na nga ang sinasabi natin eh. Dapat kung ano yung sinasabi nyo, matuto kayong pangatawanan. Hindi ba sinabi pa ni Duterte na itong si Marcos na hindi nakatapos ng college doesn't know anything? Na porke siya ay hindi nakatapos at second year college lang ang inabot, hindi mapapantayan ang dunong ng isang Rodrigo Duterte. So dapat, hindi kayo nagbabago ng statement. Pangatawanan ninyo yung sinasabi nyo para naman hindi nakakahiya sa mga supporters ninyo. At itong mga naniniwala sa inyo, naniniwala pa ba kayo? Hindi rin ba kayo nangangarag at ipaiba-iba ng statement itong inyong presidente? Tuwing nagagalit si ex-President Rodrigo Duterte, ginagaslight niya si President Bongbong Marcos. Akala niya panghihinaan ng loob si Bongbong Marcos. Akala niya mababawasan ang self-esteem ni President Bongbong Marcos. Pero ano ba ang ibinabato ni President Bongbong Marcos sa kanya? President Bongbong does not consider Duterte as a political enemy. Ako sa tingin ko yan, ang ibig sabihin ni President Bongbong Marcos ay hindi niya ka-level si ex-President Duterte. Sabi naman ng iba, kaya bumait na naman daw si Duterte kay President Bongbong Marcos ay dahil nung sinabi ni PBBM na hindi isusuko si ex-President Duterte sa ICC. Sabi po sa Net25, sa kabila ng kanilang masalimuot na relasyon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa rin niya ibibigay sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nananatiling matatag ang hudikatura at pagpapatupad ng batas ng bansa. Sinabi ito ni Marcos sa gitna ng panawagan ng bansa para sa International Rules-Based Order sa kabila ng patuloy na pagtutol nito sa investigasyon ng ICC sa drug war ni Duterte. Sa isang panayam sa mga foreign media reporters, nanindigan ang Pangulo sa pagsasabing hindi niya ibibigay ang dating Pangulo sa mga investigador ng ICC. That is a no, sabi pa ni PBBM. Ayon kay Marcos, maaari lamang magkaroon ng jurisdiksyon ng ICC sa isang bansa kung hindi gumagana ang judicial system o walang police force. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of the ICC na pumapasok sila kapag walang judiciary. Napakaliwanag naman po na tayo ay may gumaganang judiciary at meron po tayong police force.
So siguro, sabi nga ng iba, kaya bumait uli itong si Digong kay President Bongbong ay dahil nagsabi na naman si President Bongbong na hindi niya ibibigay si ex-President Duterte sa ICC. Ay nako, paano ba natin paniniwalaan ang isang Rodrigo Duterte? Ngayon, mabait na naman siya kay President Duterte. Hindi daw siya oposisyon at hindi daw siya kontra kay Marcos. Ano kaya yung mga pinagsasasabi niya doon sa prayer rally, also known as peace rally, also known as Morahan rally, also known as destabilization rally? Ay nako, ang gulo ng mundo ng isang Rodrigo Duterte. Pagkatapos itong pagbait ni Rodrigo Duterte, kailan na naman kaya tayo makakarinig ng pagmumura at pangliliit ni Duterte kay President Bongbong Marcos? Kailan na naman kaya? Well, your guess is as good as mine. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.